Immigration pa lang ng Pilipinas, airport pa lang ng Pilipinas, sabi ko sa kanya, behave. Behave kasi pupunta tayo sa ibang bansa. Kasi nasa airport pa lang ng Pilipinas, pinagtitinginan siya. Ngayon, pag-uusapan natin yung nangyari kay Fukirat. Yung totoong nangyari na ayaw aminin at sabihin ni Fukirat sa mga fans niya kasi nga, masisira siya. And this is one of the traits ng marami sa mga content creator ngayon, lalo na pag gumagawa sila ng hindi maganda. Ang tumakas, magsinungaling at mag-deny dun sa totoong nangyari until lumabas yung katotohanan. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Alam mo yung expression, welcome! Let's go to Boom! Dubai! Badeng! Behave! Pupunta tayo ng ibang bansa, mag-behave ka. Dapat kasi Kaya pala, sa gooding. immigration ng Pilipinas, siya ang natagalan kasi ang sabi sa kanya, patingin ako ng mga, ng mga social media kung saan ka famous. Kasi sinasabi niya pala na famous siya doon. Umakyat. Famous siya. So, Yung chinek kayabangan kanyang, sa ulo. social media kasi famous nga. Yan. Oh my Di God. okay, nakalipad papuntang Dubai. Nairita na ako kasi sa aeroplano pa lang, inutusan niya si Mami Jonji, yung business partner ko na videohan mo yung paglapag ng aeroplano kasi nandun siya sa window seat. Videohan mo yung aeroplano, yung paglapag ng aeroplano. Tapos hindi na videohan kasi natataranta. Laro ka naman, laro! Hindi na video. Alam mo yung expression na gano'n na hindi mo na video nga, ba't gano'n yung tono. So nairita na ako, sabi ko behave. Paglabas ng aeroplano, bigla 35 siyang badeng. lumakas ang boses. Welcome to Dubai! Pinagtinginan siya ng mga kasunod namin na ibang lahi. Sabi ko sa kanya, behave. Nasa ibang bansa na tayo, behave ka. Pinagdidila ka. So, sa mga nakapunta ng Dubai, mahaba. Alam mo Sasakay yung pa kami kasabihan ng na train papuntang gamitan Dubai. mo man ng Ay, brilyante ang papuntang immigration. unggoy pa rin. Tapos pipila na. Pagdating sa immigration, pipila na. Alam mo yung ganyang pila, yung paliko-liko, zigzag. Nauna kami. Dalawa. Nasa dulo sila, tatlo. Si Roldan, si Fukirat, at saka si Mami Jonji, yung business partner ko. Tapos, nung malapit na kami sa immigration, hanap ako sa kanila. Kasi ang daming tao. Hanap ako. Kasi, ano kaya nangyayari? So, sumunod na. Wala na akong magagawa. Hindi ako makabalik kasi nga yung linya. Nauna na ako sa immigration. Nauna kami sa immigration. Nung nakalagpas kami, kinuha ko na yung luggage. Tumatawag na ako. Mami, anong nangyayari? Asa na kayo? Nakuha ko na yung luggage. Sabi sa akin, naharang ng immigration. So, doon pa lang, sa linya, pinakadulong linya, naharang na ng immigration. Sinungaling! Sa immigration, pagsakay ng train, nag-CR. Sa girls, CR. Boom! So, ang daming CCTV sa airport. Badeng! Dubai. Ang daming Oh, CCTV sa dapat airport. kasi gooding So, lang. hindi ako aware na nanonood sila, natitimbrehan na. Boom. Natitimbrehan na, nakikita. Ganun sila kahigpit. Dinala Saway ako niyo ng yung saway. ugali niyo. So, nakikita na yung galaw niya. Kaya before pa lang makarating sa immigration, hindi siya nakausap ng immigration officer doon sa pinakadulo. Hinarang na, kinuha na. Tapos, ang sabi, ano ang problema? Sinabihan sila Roldan na this is not about the outfit, this is about national security. So, yung akala ng mga Pilipino na LGBT, pwede. Yung kagaspangan ng ugali nila, yung pagpipilit nila sa mga entitlements nila sa katawan, yung pagiging rude nila, na ginagawa nila usually sa Pilipinas, dadalhin nila sa ibang bansa na may ibang culture. Anong ending yan? Boom! Dineport sa impyerno. Yung kasikatan mo, dinala mo sa utak mo, kinabag, boom! Wala ka ng ibang alam, kundi yung kasikatan mo. Tinapon mo yung manners mo, tinapon mo yung values mo, at pinuno mo yung utak mo ng sarili mo, ng pagiging famous mo as a content creator. Anong ending? Boom! Kala mo isasalba ka
ng pagiging famous mo doon sa mga consequences ng actions na gagawin mo. Certified badeng! Dapat syempre, kahit saan tayo magpunta, guding tayo. Huwag kayong aasal ng pagiging bading kasi nga ipapahamak kayo niyan. And to make matters worse, ang explanation niya sobrang layo doon sa ginawa niya. Bakit? Kasi gusto niyang iligtas yung sarili niya sa kahihiyan. Gusto niyang maging pure pa rin yung image niya doon sa mga followers niya na very common na ginagawa ng mga influencer para pagtakpan yung pangit na nagawa nila at para hindi sila maging responsable doon sa damage na ginawa nila. So typical. Ang dami niyan. Should I mention one? Yun yung very red flag sa kahit sinong influencer. Lalo na yung mga nag-high road ng mga values, yung mga nag-virtue signaling sa internet na kesyo ito yung tama, ito yung mali, pero di ba? Pero they never admit when they are the one who's doing wrong because they are ashamed to admit that they too can be wrong. Gusto nilang i-maintain yung perpetual cleanliness ng image nila sa mga followers nila. Kasi nga, inuuto nila yung followers nila na, kami, parati kami tama, sundin nyo lang kami, huwag na kayo mag-isip. Di ba? So, yan. Yan yung kultura na very prevalent sa mga influencers ngayon. Kadiri. This is Pinoy Extreme. Have a good day.